Hindi malakas na dumating ang salita. Hindi ito dumating ng may kasamang sigawan o pang-asar. Dumating ito ng halos casual, ampersand quote, maswerte, ampersand quote, gayunpaman, sa boxing, kakaunti ang mga salitang mas mapanganib. Nang ilarawan si Terence Crawford sa ganitong paraan, ang reaksyon ay hindi agarang gali. Ito ay kalituhan, kuryosidad, isang banayad na pagpapahigpit ng usapan. Dahil ang swerte ay isang salitang karaniwang ginagamit ng mga tagalabas ng mga kritiko na sinusubukang bawasan ang kadakilaan o mga tagahanga na nahihirapang ipaliwanag ang dominasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tugon ay nagmula sa isang taong alam na alam kung ano ang katumbas ng kadakilaan. Manny Pacquiao. Hindi nagmamadali si Pacquiao na itama ang naratibo. Hindi niya binaliwala si Crawford. Hindi rin niya ito ipinagtanggol. Tumugon siya sa paraang tanging isang boksingero na nakaranas ng bawat bersyon ng salitang ampersand quote, swerte ampersand quote, ang makakagawa, dahan-dahan, sinasadya, at may pananaw. Dahil naiintindihan ni Pacquiao ang isang bagay na hindi naiintindihan ng karamihan. Ang swerte ay ibang-iba ang hitsura mula sa loob ng ring. Mula sa labas, ang isang malinis na panalo ay maaaring magmukhang walang kahirap-hira. Ang isang dominanteng pagganap ay maaaring magmukhang hindi maiiwasan. Ang tempo ay maaaring mapagkamalang kapalaran. Ngunit alam ng mga boksingero kung gaano karaming paghahanda ang nakatago sa likod ng mga sandaling mukhang simple. Si Pacquiao ay tinawag ng swerte noon. Swerte sa kanyang bilis. Swerte sa kanyang tempo. Maswerte dahil nasalo niya ang mga kalaban sa tamang sandali. Ang hindi pinapansin ng mga label na iyon ay ang mga taon ng parusa, panganib, at pag-angkop na kinakailangan upang maging nasa posisyon para lumitaw ang ampersand quote. Swerte ampersand quote. Kaya, nang marinig ni Pacquiao na inilarawan si Crawford sa ganong paraan, hindi niya narinig ang kawalang-galang. Nakarinig siya ng hindi pagkakaunawaan. At ang kanyang tugon ay hindi tungkol sa pagtatanggol sa resume ni Crawford. Ito ay tungkol sa pagwawasto kung paano nagsasalita ang boxing tungkol sa tagumpay. Dahil sa sport na ito, ang swerte ay kadalasang ang huling salitang inaabot ng mga tao kapag ang kasanayan ay hindi may kakaila. Ang pag-angat ni Crawford ay hindi naging maingay. Hindi ito umasa sa kaguluhan o palabas. Ito ay naging sistematiko, surgical, nakabatay sa kontrol kaysa sa drama. Ang ganitong uri ng pangingibabaw ay nagpapadiskomportable sa mga tao. Maliit na espasyo ang iniiwan nito para sa mga dahilan. Kaya ang mga kritiko ay umaabot sa pagiging random. Tinatawag nila itong taming. Tinatawag nila itong oportunidad. Tinatawag nila itong swerte. Alam na alam ni Pacquiao ang wikang iyon. Alam din niya kung kailan ito ginagamit ng mali. Ang kanyang tugon ay walang init, ngunit may bigat ito. Dahil si Pacquiao ay nasa magkabilang panig ng argumento. Siya ang underdog na gumulat sa mundo. Ang paborito na inaasahang mananalo. Ang kampiyon ay inakusahan ng pakikinabang mula sa mga pangyayari. At natutunan niya na ang katotohanan ay naninirahan sa isang lugar na mas tahimik. Ang swerte ay umiiral sa boxing, ngunit para lamang sa mga taong nabubuhay ng sapat na katagalan upang harapin ito. Hindi itinuring ni Pacquiao si Crawford bilang walang kapintasan. Hindi niya ito itinaas kaysa sa kritisismo. Ang ginawa niya sa halip ay mas banayad at mas mahalaga. Binago niya ang usapan palayo sa pagkakataon at bumalik sa paghahanda. Dahil ang mga mandirigma ay hindi padadaig sa pangingibabaw. Tinitiis nila ang pagpasok dito. Ang mga panalo ni Crawford ay hindi nagmula sa pagiging random. Nagmula ito sa pagbasa ng mga kalaban ng mas mabilis kaysa sa kaya nilang isaayos. Mula sa pagbasag ng mga ritmo. Mula sa pasensya na mukhang kalmado hanggang sa maging pinsala. Hindi yon swerte. Iyan ang literasya sa karahasan. Agad itong nakilala ni Pacquiao. Hindi bilang isang komentarista, kundi bilang isang taong minsang winasak ang mga kalaban ng napakalinis, kaya nahirapan ang mga tao na ipaliwanag ito. Kapag ang pangingibabaw ay naging pare-pareho, ang mga manonood ay naghahanap ng mga shortcut sa paliwanag. Naghahanap sila ng isang bagay na maaring sisihin o kilalanin sa labas. Ang swerte ay nagiging isang maginhawang sagot dahil inaalis nito ang responsibilidad mula sa mga kalaban, mula sa mga sistema, mula sa sport mismo. Hindi. Tinanggap ni Pacquiao ang shortcut na iyon. Ang kanyang tugon ay nagmumungkahi ng isang bagay na mas malalim, na ang paglalagay ng label kay Crawford na ampersand quote, swerte ampersand quote, ay nagsasabi ng higit patungkol sa kung paano natin kinokonsumo ang boxing kaysa sa kung paano talaga gumagana ang boxing.
Dahil ginagantimpalaan ng boxing ang pasensya sa mga paraang bihirang mapansin ng mga manonood. Ginagantimpalaan nito ang disiplina na hindi na ipapahayag ang sarili nito. Ginagantimpalaan nito ang mga mandirigmang umiiwas sa panganib ng napakataba kaya ang percent #30. Titila wala ang panganib. At kapag nawala ang panganib, ipinapalagay ng mga tao na namagitan ang kapalaran. Alam ni Pacquiao ang ilusyong iyon. Nabuhay siya sa loob nito. May mga gabing nanalo siya ng nakakakumbinsi kaya sinabi ng mga kritiko na ang mga kalaban ay hindi sila mismo, na may mali siguro, na ang mga pangyayari ay mas mahalaga kaysa sa kasanayan. Doon niya natutunan ang tahimik na katotohanan, kapag palagi kang nangingibabaw, hindi nakikita ng mga tao ang trabaho. Ang tugon ni Pacquiao sa label na ang percent quote, swerte ang percent quote, ay hindi emosyonal dahil hindi niya ito personal na kinuha. Kinilala niya ito bilang isang sintomas ng hindi pagkakaunawaan. Ang isang esport na madalas na nahihirapang ipaliwanag ang katalinuhan kapag hindi ito kasabay ng kaguluhan. Hindi lumalaban si Crawford. Lumalaban siya ng tama. At ang tama ay bihirang pumukaw sa kaswal na pagsusuri. Kaya naman iba ang naging resulta ng mga salita ni Pacquiao. Hindi nila pinoprotektahan ang reputasyon ni Crawford. Pinoprotektahan niya ang mga pamantayan ng pagsusuri ng boxing. Ipinapaalala sa usapan na ang swerte ang nangyayari kapag ang paghahanda ay nagtagpo ng pagkakataon, ngunit ang paghahanda ay laging inuuna. Madaling tawaging swerte ang isang mandirigmang ito. Pag-unawa bakit mas mahirap ang patuloy niyang panalo. Pinili ni Pacquiao ang mas mahirap na landas. Tumugon siya hindi para patahimikin ang mga kritiko, kundi para muling iangkla ang talakayan sa realidad. Sa karanasan ng mga boksingero na alam kung gaano kaliit talaga ang lamang. Maaring magpa siya ang swerte sa isang sandali. Ngunit ang mga karera tulad ng kay Crawford at kay Pacquiao ay napagpasyahan sa ibang lugar. Sa disiplina, sa adaptasyon, sa kahandaang maging hindi komportable, bago pa man may makakita. Iyan ang narinig ni Pacquiao sa likod ng salitang ang percent quote, swerte, ang percent quote, at iyan ang tahimik na tinawid ng kanyang tugon. Bakit? Patuloy na tinatawag ng boxing ang dominasyon na ang percent quote, swerte ang percent quote. At bakit alam ni Pacquiao na mabuti iyan noon pa man ay nahihirapan ng ipaliwanag ng boxing ang kontrol. Madali nitong naiintindihan ang kaguluhan. Dugo, mga knockdown, mga digmaan, may katuturan ang mga iyon sa mga manonood. Mukhang pagsisika, mukhang pakikibaka, mukhang pruweba. Pero control, parang kahina-hinala ang kontrol. Kapag ang isang laban ay masyadong maayos, nagsisimulang maghanap ang mga tao ng mga dahilan sa labas ng boksingero. Tinatawag nila itong timing, tinatawag nila itong matchups, at sa kalaunan, tinatawag nila itong swerte na rinig. Nanima ni Pacquiao ang salitang iyan dati, madalas at hindi patas. Sa mga unang taon ng kanyang pagsikat, inilarawan si Pacquiao bilang mapalad dahil sa paghahanap ng mga kalaban. Sa ang percent quote, tamang sandali, ang percent quote, nang dumaan siya sa mga dibisyon, sinabi ng mga kritiko na nakinabang siya sa mga hindi pagkakatugma ng laki o mga estilo na pumapabor sa bilis. Nang talunin niya ang mga kampiyon, ang naratibo ay hindi laging tungkol sa katalinuhan, kundi tungkol sa pangyayari. Mabilis na natutunan ni Pacquiao na ang pangingibabaw ay nag-aanyaya ng pagdududa. Dahil kapag ang isang mandirigma ay nanalo ng may katiyakan, nagbabanta ito. Sa ginhawa ng paliwanag, mas gusto ng mga tagahanga ang mga kwentong may balanse, bigayan at tanggapan, kahirapan, nakikitang pakikibaka. Kapag ang isang tao ang nagdidikta ng lahat, likas na naghahanap ang mga tagamasid ng mga panlabas na salik upang may balik ang pagiging patas sa kwento. Ang swerte ang magiging pinakamadaling kasangkapan. Si Terence Crawford ngayon ay nakaupo sa parehong espasyo. Ang kanyang mga tagumpay ay hindi mukhang magulong. Mukhang hindi may iwasan hindi siya nakaligtas. Sa panganib, pinipigilan niya ito. Hindi siya nakikipagpalitan ng walang ingat, kinokontrol niya ang distansya, tiempo, at bilis hanggang sa makagawa ng mga pagkakamali ang mga kalaban na tila halata lamang pagkatapos mangyari ang mga ito. Nakakabahala ang ganitong uri ng pangingibabaw. Ginagawa nitong hindi komportable ang mga tao dahil wala itong iniwan lugar para sa debate. Walang controversial na mga scorecard. Walang mga dahilan. Mga resulta lamang na tila sapat na malinis upang magdulot ng hinala. Naiintindihan ni Pacquiao kung bakit lumalabas dito ang label na ang percent quote, swerte ang percent quote. Dahil kapag ang pangingibabaw ay walang drama, ipinapalagay ng mga tao na may ibang bagay na dapat na responsable. Ngunit ang
Kasaysayan ng boxing ay nagpapakita ng isang pattern. Habang mas kinokontrol ng isang boksingero ang mga kalaban, mas maraming tagalabas ang nag-ugnay sa kontrol na iyon sa kapalaran kaysa sa paghahanda. Nangyari ito kay Floyd Mayweather. Nangyari ito kay Andre Ward. Nangyari ito mismo kay Pacquiao. At ngayon, nangyayari ito kay Crawford. Ang tugon ni Pacquiao ay hindi nagtatanggol dahil naranasan na niya ang siklo. Alam niya na ang swerte ang kadalasang ginagamit na wika kapag ang mga tagamasid ay kulang sa mga kagamitan upang ilarawan paano nanalo ang isang mandirigma. Ang tiempo ay parang swerte sa mga hindi nakakaintindi ng distansya. Ang pasensya ay parang swerte sa mga umaasa ng palitan. Ang adaptasyon ay parang swerte sa mga nakakakita lamang ng resulta. Hindi direktang tinanggihan ni Pacquiao ang salitang ampersand quote, swerte ampersand quote, dahil alam niyang may swerte, ngunit hindi sa para ang ipinahihiwatig ng mga kritiko. Sa boxing, ang swerte ay hindi lumilikha ng dominasyon. Ibinubunyag nito. Ang suntok ay magmumukhang swerte lamang kung hindi mo nakikita ang seto. Ang kontra ay magmumukhang aksidente lamang kung hindi mo sinunod ang pattern. Ang mga mandirigmang tulad ni Crawford ay hindi umaasa sa pagkakataon, lumilikha sila ng mga kondisyon kung saan ang pagkakataon ay pabor sa kanila. Alam ito ni Pacquiao dahil ang sarili niyang estilo ay minsang nakalikha ng parehong ilusyon. Ang kanyang bilis ay nagmukhang mabagal ang mga kalaban. Ang kanyang mga anggulo ay nagmumukhang bukas ang mga depensa. Ang kanyang presyo ay nagmumukhang biglaan ng mga pagkakamali. Tinawag itong swerte ng mga tagamasid dahil hindi nila masubaybayan ang mga patong sa ilalim ng ibabaw. Iba ang kilos ni Crawford, ngunit pareho ang prinsipyo. Binabasag niya ang mga kalaban sa mental na aspeto bago pa man magkaroon ng pisikal na pinsala. Binibitaw niya sa kanila ang ritmo, kumpiyansa, at ginhawa. Pagdating ng panahon na magbabago ang laban, parang biglaan na lang, ngunit matagal ng inhinyero ang pagbabago. Malinaw na itinuro ng tugon ni Pacquiao ang katotohanan iyon. Hindi niya pinagtatalunan ang mga estadistika. Hindi niya binanggit ang mga nagawa. Hindi niya emosyonal na ipinagtanggol si Crawford. Itinutuwid niya ang balangkas dahil ang mga usapang boxing ay kadalasang binabalot ang komplikadong kontrol sa mga simpleng label. At ang ampersand quote, swerte ampersand quote, ang pinakasimpleng label sa lahat, iniiwasan nito ang pangangailangang umunawa. Itinuro sa kanya ng sariling karera ni Pacquiao na ang mga pampublikong sanaysay ay nahuhuli. Sa realidad, ang mga boksingero ay nabubuhay ng ilang buwan o taon bago ang pagpapakahulugan ng mga tagahanga sa mga ito. Ang tila biglaan sa mga manonood ay tila hindi may iwasan sa mga nasa loob ng ring. Ang puwang na iyon ang siyang pinagmumulan ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang pagtawag kay Crawford na swerte ay nagpapakita rin ng pagkaasiwa sa kanyang pagiging consistency. Ang isang panalo ay maaring swerte. Ang dalawa ay maaring timing. Ang tatlo ay maaring oportunidad. Ngunit ang patuloy na pangingibabaw ay nagtutulak ng pagtutuos. Alam na alam ni Pacquiao ang sandaling iyon. Ang sandali kung kailan ang mga dahilan ay hindi na akma at ang mga kritiko ay naghahanap ng mas magaan na paliwanag. Kaya mahalaga ang kanyang tugon. Hindi niya ipinagtatanggol ang kadakilaan ni Crawford. Ipinagtatanggol niya ang intelektual na katapatan ng boxing. Ipinapaalala sa mga tao na ang kasanayan ay hindi laging ipinapahayag ang sarili nito sa pamamagitan ng karahasan. Ang kahusayang iyon ay maaring magmukhang nakakabago, madali, o aksidente, hanggang sa mapagtanto mo na walang ibang makakagaya nito. Pacquiao ay nabuhay ng sapat na katagalan upang makita kung paano umuunlad ang mga salaysay. Ang mga boksingero na dating tinatawag na swerte ay kalaunan ay tinatawag na mga henyo. Ang kontrol na binaliwala ay nagiging pagdiriwang ilang taon matapos ang pinsala. Crawford ay nasa loob pa rin ng transisyong iyon. Kinikilala ito ni Pacquiao dahil nalampasan na niya ito. At ang kanyang tugon ay tahimik na hinihiling sa mga manonood na humabol, paano lumilikha ng ampersand quote, swerte ampersand quote, ang mga mandirigma, paghahanda, pagtitiyaga, at hindi nakikitang trabaho. Ang swerte sa boxing ay maingay lamang kapag ang paghahanda ay hindi nakikita. Iyan ang kontradiksyon na mas naunawaan ni Manny Pacquiao kaysa sa karamihan. Alam niya na ang tinatawag na mga manonood na kapalaran ay kadalasang ang huling pagpapahayag ng trabaho na nagsimula bago pa man tumunog ang unang kampana. Mga sesyon ng pagkondisyon na walang nakunan. Pagkilala ng mga pattern na sinubukan. Hanggang sa maging likas na ugali. Mga pagkakamaling pinag-aralan, inuulit, itinago ng tahimik. Sa oras na lumitaw ang ampersand quote, swerte, ampersand quote,
napagpasyahan na ang laban. Ang karera ni Pacquiao ay itinayo sa hindi nakikitang paggawa. Ang kanyang bilis ay hindi aksidente. Ito ay nilinang sa pamamagitan ng pag-ulit na napakaliit na halos maging obsesyon. Ang kanyang tiempo ay hindi biyaya, ito ay pinalakas ng mga sparring partner na nagtulak sa kanya. Hanggang sa mapagod. Ngunit nang sumabog siya sa mga kalaban, naabot ng mga tao ang parehong salitang ginagamit nila ngayon para kay Crawford. Swerte. Natutunan ni Pacquiao na mas maayos ang pagpapatupad, mas hindi gaanong nirerespeto ng mga tao ang proseso. Kapag inaalis ng paghahanda ang kaguluhan, ipinapalagay ng mga tagamasid na wala talagang kaguluhan. Si Terence Crawford ay naninirahan sa loob ng hindi pagkakaunawaang. Iyon ngayon. Ang pangingibabaw ni Crawford ay hindi umaasa sa labis na puwersa o mga walang ingat na palitan. Umaasa ito sa pagtanggi. Pinagkakaitan niya ng espasyo ang kalaban. Pinagkakakitaan niya ng ritmo. Pinagkakaitan niya ng ginhawa. At ang pagtanggi ay banayad, hindi ito mukhang dramatiko hanggang %30. Hindi nito tuluyang nagugunaw ang resistensya. Sa oras na mukhang nawawala ang isang kalaban, iniisip ng mga tao na may mali. May mali nga. Nagkamali ito ilang linggo na ang nakalilipas, nang pag-aralan ni Crawford ang mga tendensyang hindi alam ng kanyang kalaban na mayroon siya. Nagkamali ito nang sanayin ni Crawford ang kanyang katawan na magpalit ng tindig ng walang pag-iisip. Nagkamali ito nang matuto siyang maghintay ng hindi tumitigil. Hindi yon swerte. Iyan ang pagiging author. Naunawaan ito ni Pacquiao dahil siya ang sumulat ng marami sa kanyang sariling mga laban bago pa man ang gabi ng laban. Natutunan niya na ang pangingibabaw ay hindi lamang nalilikha ng mga reaksyon sa bawat sandali, kundi sa pamamagitan ng paghubog. Kung anong mga sandali ang posible. Lumilitaw ang swerte kapag naubusan ng mga opsyon. Ang kalaban, ang mga mandirigmang tulad ni Crawford ay hindi humahabol sa mga bukana, sinisiksik nila ang ring hanggang sa hindi maiiwasan ang mga bukana. Kapag tumama ang suntok, mukhang biglaan ito. Kapag dumating ang knockout, mukhang walang hira. Ngunit ang kawalang hirap ay kadalasang ang huling yugto ng kahusayan, hindi ang kawalan nito. Ang tugon ni Pacquiao ay nagpapahiwatig na mas malalim na realidad na ito. Hindi niya lubusang tinatanggihan ang papel ng pagkakataon. Ang boxing ay laging naglalaman ng kawalan ng katiyakan. Ang isang suntok ay maaring magbago ng lahat. Ang isang pagkilos ay maaring magbago ng momentum. Ngunit ang mga sandaling iyon ay mahalaga lamang kung ang parehong mga boksingero ay pantay na handa. Bihira silang maging ganito. Ang naunawaan ni Pacquiao ay ang paghahanda ay lubos na nagpapaangat sa probabilidad kaya ang %30. Ang pagkakataon ay nagiging mahuhulaan. Ang mga boksingero na palaging nananalo ay hindi mapalad, sila ay nakahanay. Ang kanilang pagsasanay, mga likas na ugali, at paggawa ng desisyon ay nagtatagpo sa tamang oras. Ang kakayahan ni Crawford na basahin ang mga laban sa kalagitnaan ng round ay hindi kusang loob. Ito ay isang nanay na kakayahang umangkot. Hindi siya nagapanik kapag nabigo ang mga plano dahil ang kanyang pagsasanay ay naghanda sa kanya para sa pagkabigo bilang isang senaryo, hindi. Kaya naman ang paglalagay sa kanya bilang swerte ay hindi mahalaga. Ang swerte ay nagpapahiwatig ng pagiging pasibo. Aktibo si Crawford sa lahat ng kanyang ginagawa. Alam ni Pacquiao na ang pagiging pasibo ay hindi nananatili sa antas ng piling tao. Ang mga boksingero na umaasa sa swerte ay hindi nagpapanatili ng pangingibabaw. Mabilis silang naubusan. Nalalanta ang mga ito sa sandaling magbago ang mga pangyayari. Hindi nalantad si Crawford. Dahil hindi siya umaasa sa mga pangyayari. Hinuhubog niya ang mga ito. Ang karera mismo ni Pacquiao ay sumunod sa parehong arko. Ang mga unang knockout ay tinawag na swerte. Ang mga sumunod na dominasyon ay tinawag na tiempo. Sa pagbabaliktanaw lamang kinilala ng mga kritiko ang sistema sa ilalim ng kaguluhan. Ipinahihiwatig ng tugon ni Pacquiao na hinihintay pa rin ni Crawford ang pagkilalang iyon. Ngunit hindi niya ito kailangan para manalo. Iyan ay isa pang aral na natutunan ni Pacquiao sa mahirap na paraan. Ang pagpapatunay ay kadalasang nahuhuli sa pagdating. Ang mga mandirigma ay dapat gumanap ng wala ito. Ang paghahanda ay lumilikha rin ng kumpiyansa na parang kalmado. Ang kalmado ay madalas na napagkakamalang swerte dahil wala itong nakikitang pilay. Kapag pinabagsak ni Crawford ang mga kalaban ng walang pagmamadali, inaakala ng mga tao ang kagaanan. Ang hindi nila nakikita ay ang pagtitimpi. Ang pagtitimpi ay isa sa pinakamahirap na kasanayang matutunan sa boxing. Minsan nang nahirapan si Pacquiao dito. Ang kanyang agresyon ay sumasabog.
Ngunit nangangailangan ito ng pagpipino. Ang agresyon ng Crawford ay panloob. Naghihintay. Ito. Nagmamasid ito. Ito ay tumatama lamang kapag kumpleto na ang pagkakahanay. Ang pasensyang iyon ay nakakadismaya sa mga manonood na nakakondisyon na umasa ng patuloy na aksyon. Kaya papasimple nila. Sinasabi nilang swerte. Hinahamon ng tugon ni Pacquiao ang pagpapasimpleng iyon. Pinapaalala niya sa sport na ang mga mandirigma ay hindi pa dadaig sa pangingibabaw. Inhinyero nila ito sa pamamagitan ng mga taon na mga pagpili na hindi kailanman naging tampo. Ang swerte ay ang kwentong sinasabi ng mga tao sa kanilang sarili kapag ayaw nilang tanggapin na may ibang mas nakakaintindi sa kasanayan. Naunawaan ni Pacquiao ang kasanayang iyon. At sa pamamagitan ng maingat na pagsasalita, hindi niya itinataas si Crawford kaysa sa kritisismo. Itinataas niya ang pag-uusap kaysa sa kamangmangan. Dahil ang pinakamapanganib na bagay para sa boxing ay hindi ang hindi pagkakaunawaan sa mga mandirigma. Ito ay hindi pagkakaunawaan kung paano gumagana ang kahusayan. Bakit hindi nakakagaan ng loob ang mga tao dahil sa tahimik na pangingibabaw, at bakit mahalaga ang boses ni Pacquiao, mas gusto ng boxing ang ingay. Madaling makilala ang ingay. Mukhang agresyon. Parang nagmamadali. Parang pagsisika. Ang mga mandirigmang nagdudulot ng kaguluhan ay ipinagdiriwang dahil ang kanilang trabaho ay nakikita, emosyonal, at agad na naiintindihan. Si Terence Crawford ay hindi nagdudulot ng ingay. Nagdadala siya ng umorder, at ang kayusan ay nakakasagabal sa mga tao. Naunawaan ito ni Pacquiao ng likas dahil ang kanyang karera ay umiiral sa kabilang panig. Ang parehong hindi pagkakaunawaan, kung saan pinatatahimik ni Crawford ang mga kalaban. Gamit ang estruktura, dinaig naman sila ni Pacquiao ng galaw. Gayunpaman, ang parehong estilo ay may isang hindi komportableng katangian. Ginagawa nilang mukhang hindi handa ang mga kalaban. Kapag ang mga kalaban ay mukhang hindi handa, naghahanap ang mga tagahanga. Ang mga paliwanag na hindi nagbabanta sa kanilang sariling pag-unawa sa sport. Mas gusto nila ang mga naratibo kung saan ang kadakilaan ay dramatiko, hindi sistematiko. Kung saan ang pangingibabaw ay mukhang nakakapagod, hindi kalmado. Ang kalmado ni Crawford ay lumilikha ng hinala. Hindi nila ipinagdiriwang ang maagang tagumpay. Hindi niya minamadali ang kalamangan. Hindi siya nagpapakita ng takot kapag natigil ang mga plano. Ang kawalan ng nakikitang stress ay humahantong sa mga tao na maniwala na ang laban ay kahit papaano ay mas madali kaysa sa nararapa. At kapag ang isang bagay ay tila napakadali, ipinapalagay ng mga manonood na dapat ay may kasangkot na mga panlabas na sali. Tinatawag nila itong swerte. Alam na alam ni Pacquiao ang label na iyon dahil naranasan niya ang ibang bersyon ng parehong reaksyon. Ang kanyang bilis ay dating mukhang supernatural. Ang kanyang mga anggulo ay mukhang hindi patas. Ang kanyang presyo ay parang isang bagay na hindi pinaghandaan ng mga kalaban. Sa halip na pag-aralan ang sistema sa likod nito, naghanap ang mga kritiko ng mga sirkumstansya dong paliwanag. Kamang kalaban, kamang sandali, kanang paghahati. Natatanggap na ngayon ni Crawford ang modernong bersyon ng pag-alinlangang. Iyon, ang totoo ay ang tahimik na pangingibabaw ay nakakagambala sa kung ano ang gustong maramdaman ng mga tagahanga sa panahon ng mga laban. Pinagkakaitan siya nito ng tension. Inaalis nito ang suspense. At kung walang suspense, nagiging hindi mapakali ang mga tao. Naunawaan ni Pacquiao ang pagkabalisang iyon. Matagal na niyang pinanood ang esport para makita kung paano ginagantimpalaan ng mga manonood ang pakikibaka laban sa kontrol. Ang mga mandirigmang nakaligtas sa kahirapan ay higit na pinipili kaysa sa mga mandirigmang lubos na umiiwas dito. Ngunit ang pag-iwas sa panganib ang pinakamataas na anyo ng kahusayan. Iniiwasan ni Crawford ang panganib ng napakabait, kaya ang %30 T na pagkakamalan ng mga tao ang kaligtasan bilang kapalaran. Ang tugon ni Pacquiao ay may awtoridad dahil naunawaan niya ang pagkakaiba ng swerte at literasya. Ang literasya sa boxing ay nangangahulugan ng pag-alam kung saan lilitaw ang panganib bago ito dumating. Nangangahulugan ito ng pagpili ng mga posisyon na nag-alis ng panganib sa halip na tumutugon dito. Ang literasya na iyon ay hindi nakikita maliban kung naranasan mo na ito. Ipapaliwanag ito ng mga analis. Nagtuturo ito ng mga komentarista. Ngunit tanging ang mga mandirigmang nagsagawa nito sa ilalim ng banta ang tunay na nakakakilala nito. Kaya naman, naiiba ang boses ni Pacquiao. Hindi lamang siya humanga sa mga resulta. Humanga siya sa proseso. Alam ni Pacquiao na ang kontrol ni Crawford ay hindi pasibo, ito ay aktibong pagsupil. Naunawaan niya na ang kalmado ay hindi kumpiyansa bilang default. Ito ay resulta ng
Masusing paghahanda kaya ang percent #30. Walang may dudulot na takot. Ang antas ng paghahandang iyon ay nakakabahala sa mga manonood dahil inaalis nito ang mga emosyonal na kawit na kanilang inaasahan upang makaramdam ng pakikipag-ugnayan. Hindi kailangan ni Pacquiao ang mga awit na iyon. Sinusuri niya ang mga boksingero sa paraang ginagawa ng mga boksingero sa pamamagitan ng panonood kung gaano kaunti ang kanilang ibinibigay. Sa pamamagitan na pagpansin kung gaano sila bihirang magpanik. Sa pamamagitan ng pagtingin kung gaano kabilis nilang tinatago ang mga pagkakamali sa kalagitnaan ng round. Iyon ang mga palatandaan ng dominasyon na hindi kailanman nauuso. Hindi malakas ang tugon ni Pacquiao. Dahil hindi niya kailangang kumbinsihin ang sinuman. Nililinaw niya para sa mga handang makinig. Pinapaalala niya sa usapan na ang kasabikan ay hindi katulad ng kahusayan. Hindi. Hinahabol ni Crawford ang pagsang-ayon. Hindi rin si Pacquiao sa kanyang tugatog. Pareho. Nilang maunawaan na ang pagpapatunay ay dumarating ng huli, kung mayroon man, at ang pagganap ay dapat na nakatayo ng mag-isa. Ang ibinahaging pag-unawang iyon ang nagpapaliwanag sa pagtitimpi ni Pacquiao. Hindi siya nagmadali upang ipagtanggol si Crawford. Dahil ang depensa ay nagpapahiwatig ng kawalan ng seguridad. Sa halip, mahinahon niyang binago ang talakayan na nagpapahiwatig na ang label na ampersand quote, swerte ampersand quote, ay mas nagsasabi tungkol sa mga nagmamasid kaysa sa boksingero na pinagmamasdan. Mayroon ding isang henerasyon. Nasapin dito. Si Pacquiao ay nagmula sa panahon kung kailan pinapayagan ng mga boksingero na mangibabaw ng walang paghingi ng tawad. Kung kailan ang kontrol ay hindi nakikita bilang pag-iwas. Ang mga manonood ng boksing ngayon na nakakondisyon ng patuloy na kasiyahan at tagarang kabayaran ay nahihirapang magkaroon ng pasensya. Hinihingi ni Crawford ang pasensya. Kinikilala ni Pacquiao ang kahilingang iyon bilang isang panda ng pagiging tunay, hindi kakulangan. Ang tahimik na pangingibabaw ay pinipilit ang esport. Naharapin ang sarili nitong pagkaini. Hinihiling nito sa mga tagahanga na manood ng mas maingat upang mas maunawaan ng mas malalim, upang tanggapin na hindi lahat ng mahusay na pagganap ay nagbibigay aliw sa parehong paraan. Mahalaga ang pananaw ni Pacquiao dahil wala siyang insentibo na purihin si Crawford o baliwalain ang kritisismo. Hindi. Siya nagtataguyod ng isang laban. Hindi siya namamahala ng isang naratibo. Nagsasalita siya mula sa karanasan. Ang karanasan na nagsasabi sa kanya ng pangingibabaw ay kadalasang mukhang nakakabagot sa mga hindi alam ang kanilang nakikita. Ang ironya ay ang mga boksingero tulad ni Crawford ang mga pinakaginagalang ng mga profesional. Ang mga ito ang pinakamahirap labanan, pinakamahirap paghandaan, at pinakamahirap ipaliwanag kapag lumitaw na ang mga padron. Malinaw na nakikita ni Pacquiao ang mga padron na iyon. At ang kanyang tugon sa salitang ampersand quote, swerte ampersand quote, ay hindi tungkol sa pagtatanggol sa isang mandirigma. Ito ay tungkol sa pagtatanggol, pag-unawa, ang tunay na ipinakikita ng tugon ni Pacquiao. Boxing, mga naratibo, at ang kapalit ng maling pag-unawa sa kahusayan sa huli, ang tugon ni Manny Pacquiao sa pagtawag kay Terence Crawford na ampersand quote, swerte ampersand quote, ay hindi kailanman tungkol sa pagwawasto ng kahit isang salita. Ito ay tungkol sa pagwawasto ng isang ugaliang nakagawiang boxing ang nabuo sa modernong panahon, ang nakagawiang pagpapasimula. Ang kahusayan, dahil ang tunay na pag-unawa ay nangangailangan ng pagsisika. Ang nakagawiang pagkakamali sa kalmado bilang pagkakataon. Ang nakagawiang gawing pagkakataon ang patuloy na kahusayan, dahil mas madaling unawain ang pagkakataon. Pacquiao ay nabuhay ng sapat na katagalan upang makita kung paano binabago ng mga nakagawiang ito ang pamana. Alam niya na ang kultura ng boxing ay hindi laging nagbibigay ang gantimpala sa katalinuhan sa totoong oras. Nagbibigay ito ng gantimpala sa palabas. Nagbibigay ito ng gantimpala sa pakikibaka. Nagbibigay ito ng gantimpala sa nakikitang pagdurusa. Ang mga mandirigmang nangibabaw nang hindi lumilitaw na nahihirapan ay kadalasang nakakalito sa mga manonood dahil itinatanggi nila sa kanila ang dramang inaasahan nila. Sadyang itinatanggi ni Crawford ang drama. Ang pagtangging iyon ang nagpapapanganib sa kanya at hindi na unawaan. Ang tugon ni Pacquiao ay hindi emosyonal. Dahil hindi siya nasaktan. Kinilala niya ang salitang ampersand quote, swerte ampersand quote, bilang isang sintomas ng isang bagay na mas malalim, isang sport na nawalan ng pasensya para sa tahimik na kontrol. Isang kultura na mas gusto ang agarang pagkilos kaysa sa proseso, reaksyon kaysa sa pangangatwiran. Naunawaan ni Pacquiao na ang mga modernong naratibo ay mas mabilis na gumagalaw kaysa sa pag-unawa.
Binabawasan ng social media ang mga laban sa mga sandali. Pinapalitan ng mga clip ang konteksto. Nabubuo ang mga opinyon bago pa mapag-aralan ng mga pattern. Sa ganitong kapaligiran, ang pagtawag sa isang tao na swerte ay nagiging isang shortcut patungo sa kaugnayan. Ngunit ang mga shortcut ay nagpapawalang bisa sa sport. Kapag ang kahusayan ay hindi matatawag ng tama, ang mga magiging mandirigma ay natututo ng mga maling aral. Hinahabol nila ang kaguluhan sa halip na kontrol. Inuuna nila ang visibility kaysa sa precision. Napagkakamalan nila ang excitement bilang epektibo. Ang karera ni Pacquiao ay nagsisilbing ebidensya ng kung ano ang mangyayari kapag ang mga aral na iyon ay binaliwala. Siya ay eksplosibo, ngunit hindi kailanman pabaya. Ang kanyang agresyon ay nakabalangkas. Ang kanyang pressure ay may kalaman. Ang kanyang bilis ay disiplinado. Ngunit sa loob na maraming taon, ang disiplinang iyon ay natatakpan ng ingay. Sa pagbabaliktanaw lamang kinilala ng mga kritiko ang sistema sa ilalim ng palabas. Nakikita ni Pacquiao ang parehong pagkaantala na nangyayari kay Crawford. Ang ironya ay agad na kinikilala ng mga mandirigma sa loob ng esport ang kahusayan ni Crawford. Mga tagapagsanay, mga kalaban, mga veterano, naunawaan nila kung gaano kahirap gawing ordinaryo ang mga piling mandirigma. Alam nilang ang swerte ay hindi nakakaligtas sa 12 round ng ulit-ulit. Tahimik na nilayon siya ng tugon ni Pacquiao sa panloob na pinagkasunduan. Hindi niya kailangang itaas ang katayuan ni Crawford. Kailangan niyang protektahan ang wikang ginagamit ng boxing upang ilarawan ang kahusayan. Dahil ang wika ay humuhubog sa memorya, at ang memorya ay humuhubog sa pamana. Ang pagtawag sa dominasyon na ang person quote, swerte ang person quote, ay hindi nakakapinsala. Binabawasan nito ang kasanayan. Tinuturuan nito ang mga manonood na maliitin ang paghahanda. Ipinahihiwatig nito na ang mga resulta ay arbitraryo sa halip na pinaghirapan. Alam ni Pacquiao kung gaano kadelikado ang ganitong kaisipan. Alam din niya na bihirang maitama ng mga mandirigma ang mga naratibo habang sila ay aktibo. Ang pagwawasto ay karaniwang dumarating pagkalipas ng ilang taon, pagkatapos magawa ang pinsala, kapwa pisikal at reputasyon. Ang kanyang tugon ay isang pagtatangka na paliitin ang agwat na iyon, hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng konteksto. Binago ni Pacquiao ang balangkas ng swerte bilang isang bagay na, pangalawa, hindi isang sanhi, kundi isang byproduct. Isang bagay na lumilitaw kapag ang paghahanda ay kumpleto na kaya ang mga resulta ay tila hindi maiwasan. Ipinakilala niya sa pag-uusap na ang pagkakataon ay pinapaboran ang mga kumokontrol sa mga variable na hindi nakikita ng iba. Mahalaga ang paalalang iyon sa isang panahon kung saan ang boxing ay nanganganib na malito ang randomness sa pagkakataon. Ang estilo ni Crawford ay hindi dinisenyo upang mag-aliw muna. Ito ay dinisenyo upang lutasin ang mga problema. Ang mga solusyon ay bihirang maging magarbo. Ang mga ito ay mahusay. Tahimik nilang inaalis ang mga balakid hanggang sa wala nang natitirang dapat labanan. Ang ganitong uri ng laban ay hindi angkop sa mga viral na sandali, ngunit nanalo ito ng mga karera. Ang tugon ni Pacquiao sa huli ay nagpapakita ng tensyon sa puso ng modernong boxing, ang agwat sa pagitan na kung ano ang mananalo sa mga laban at kung ano ang nakakakuha ng atensyon. Ang mga boksingero tulad ni Crawford at ni Pacquiao bago siya ay kumikilos sa panig ng panalo. Ang mga salaysay ay kadalasang kumikilos sa ibang lugar. Ang tensyong iyon ay hindi mawawala. Ngunit ang mga tinig tulad ni Pacquiao ay tumutulong sa pag-angkla sa sport. Ipinapaalala nila sa mga manonood na ang kahusayan ay kadalasang hindi nakikita hanggang percent #39. Wala ito. Ang katalinuhan sa ring ay hindi laging ipinapahayag ang sarili nito, na ang kawalan ng kaguluhan ay hindi swerte, kundi control na pinakaperpekto. Hindi ipinagtanggol ni Pacquiao si Crawford. Dahil hindi kailangan ni Crawford ang depensa. Ang kanyang record ay nagsasalita. Ang kanyang mga pagganap ay masalimuot. Ang nangangailangan ng depensa ay ang ideya na ang kahusayan ay nararapat sa tumpak na wika. Sa boxing, ang mga salita ay nananatili. Hinuhubog nila kung paano inaalala ang mga boksingero, paano binibigyang kahulugan ng mga panahon, paano sinusuri ang kadakilaan sa hinahara. Alam ito ni Pacquiao dahil nabuhay siya sa kabilang panig na maling interpretasyon, at nakaligtas dito. Ngayon, malaya na sa pangangailangang patunayan ang anuman, kaya na niyang magbigay ng kalinawan. At kalinawan ang iniaalok ng kanyang tugon. Hindi init, hindi hype, hindi katapatan, pag-unawa, lamang.
Sa isang sport na kadalasang napagkakamalan ang swerte sa literasya, ang PAC, unawang iyon ay bihira. At maaring iyon ang tahimik na kontribusyon ni Pacquiao. Ngayon, hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang isang tagapag-alaga kung paano ipinapaliwanag ng boxing ang sarili nito. Dahil kapag ang kahusayan ay sa wakas ay kilala, hindi ito kailanman matatawag na swerte. Ito ay tinatawag na hindi maiiwasan. At ang hindi maiiwasan, hindi tulad ng swerte, ay pinaghirapan.